Hello SSS members, especially sa ating mga female SSS members. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, tuturuan ko po kayo paano po tayo makapag-apply online ng ating maternity benefits application or yung tinatawag nating MAT2 sa SSS. So ito po ay para sa mga voluntary member, self-employed member, and OFW land-based, no? Yung mga self-individual payment. Dahil kapag kayo po ay employed, ang magpa-process po ng inyong maternity ay ang inyong employer. Okay, so ang una po natin gawin ay mag-login po tayo sa ating SSS online account. I-click natin tong Get PIN, so i-make sure natin na updated po ang ating mobile number kay SSS. Pag na-receive na natin ang PIN, i-input lang po natin dito sa box and i-click natin ang login. And then dito, puntahan nyo po itong benefits. I-click nyo po yan and makita natin itong maternity benefit. I-click po natin ito. And then dito po tayo, makikita natin dito maternity notification, maternity application. So ang i-click po natin guys, dahil ito ay MAT2 na, ito pong maternity application. Ito kasi yung maternity notification para to sa MAT1. Okay? So ang i-click po natin ay itong maternity application. Ayan, and then i-scroll down po natin. And dito ilalagay po natin ang date of delivery or date of miscarriage and number of pregnancy. Sa type of delivery guys, pipili ka dito live birth ba? And then meron ka bang number of allocation sa leave credits? Miscarriage ka ba or stillbirth? So for example, i-click natin ang live birth. And then dito sa disbursement account, dapat meron kang disbursement account na sa SSS dahil doon po nila to ihuhulog. Dito sa already separated from employment, kapag bagong resign ka lang guys, i-click mo yan ha. Basahin mo lang to. Date of delivery or miscarriage occurs within the employment period or within 6 months from date of separation from employment. And then i-click mo yung next. Tapos dito, kailangan po natin ng proof of child's birth. Okay? I-click lang po natin ang next. Tapos lalabas po itong upload file. I-click natin itong upload file and kunin po natin yung birth certificate kung saan mo sinave yun. And guys, hindi lang birth certificate ang isasubmit mo dito kay SSS ha. Kasama po yung OR, yung receipt ng birth certificate. Katulad niyan, okay? And dapat isang file lang po yan. Hindi pwedeng dalawang file guys, kasi isang file ka lang dito mag-upload. I-PDF file mo siya, and kapag hindi ka marunong nun, pwede ka magpatulong dyan kung sino yung marunong. Basta sa isang file, nandun na yung birth certificate ng bata at nandun na din yung OR. At yung birth certificate guys, ipa-certified true copy nyo na. Kasi ganun din sa akin eh. Kailangan naka-certified true copy. Nung una tuloy application ko, na-reject ako dahil kailangan ng certified true copy. So, pina-certified true copy muna namin. Okay? So, yun ang kailangan i-upload ha. Birth certificate tsaka copy ng OR. And then, pag na-upload na yan, makikita nyo naman dito guys kapag nag-upload na lalabas dyan yung name ng file na nilagay mo. I-click mo na yung next. And then dito, lalabas na to number of days, 105 days para sa normal delivery and cesarean. Then your estimated amount of benefit, lalabas dyan. Dito yung SS number mo, date of delivery, number of pregnancy, type of delivery, and disbursement account. So scroll down mo lang, i-click mo tong box ng certification. And then i-click mo ang next. Tapos ayan na guys. You have successfully submitted your maternity benefits application to SSS on kung anong date. And lalabas din dito ang transaction number. Maliban dyan, may ma-receive ka rin pong notification sa iyong email address. Ngayon, kung ilang araw ang approval, base po sa experience ko guys, nakikita nyo dito, December 4, 2025 at 6:44 PM ako nag-submit ng application. Then, naka-receive po ako ng another email sa approval, notice of approval doon sa maternity benefits ko noong December 26, 2025. So, ang processing days niya is 23 days. Pero, kasama na dito ang weekends tsaka holidays, no, sa 23 days na yan. And after ko naka-receive ng approval, pumasok naman siya sa aking GCash noong January 6, 2026.
So after ko makareceive ng approval, pumasok siya sa aking disbursement account after ilang araw to? After 12 days. Kasama na rin dito guys ang weekends and holidays. Take note, ang daming holidays dito. Holiday to 24, 25, 26, holiday yung mga government, di ba? 29 holiday din, 30, 31, and 1. So, ang daming holiday niya, tas kasama pa yung weekends. So na-receive ko pa rin siya noong January 6. So, ang bilis lang din. So, kapag walang mga holidays and weekends nito guys, madali lang din to. Ilang araw lang to, siguro 1 week after ng approval, marireceive mo na rin to sa iyong disbursement account. Alright, so yun po kung paano po tayo makapag-apply ng Maternity 2. Maternity application, MAT2 sa SSS online account. If you have any questions guys, just comment below. Sumasagot po ako ng mga questions niyo. Okay? SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.